So eto na nga po mga idol, Gilas update tayo at nasa semifinals na po tayo, no? Game 6 na ng Gilas Pilipinas kontra naman dito nga sa tinalo natin sa classification round na kupuna ng China. And well guys, mababawian kaya tayo, no, ngayong game 6 ng China. So sa mga nakapanood po kahapon sa game 5 ng Gilas Pilipinas ay talagang sobrang nakakakaba. Muntik pa tayong malaglag, muntik pa tayong matalo, 84-83 lang ang score. Isang puntos lang ang lamang natin sa kupunan ng Iran, which is natambakan sana natin nung third quarter ng game. So review tayo saglit sa naging laban kahapon, no, bago ang pagsimula sa China. Sa game 5 po kahapon, tulad ng ating ini-expect, hindi na po binago ni Coach Team ko ng kanyang first 5 na pang game 1 at pang game 2 na pang malakasan. Ito po talaga yung the best na first 5 na dapat talagang inilaline up lagi ni Coach Team ko, no, which is si Chris Newsome, Scotty Thompson, Junmar Fajardo, Calvin Ibtana at Justin Brownlee. Malakas po ito at talaga maaasahan natin palagi sa first quarter at sa second quarter ng game. So ang nangyari po kahapon, ang laki na sana ng lamang natin. Marami nang hihinayang kung bakit nga daw po ba, ano yung nangyari sa fourth quarter ng game. Bakit biglang nakahabol ang kupunan ng Iran sa atin, no? Ang laki na po ng agwat natin ng score dito nga po sa pagkatapos ng end of third quarter ng game. Biruin po ninyo, 17 points ang ating lamang, bigla tayong nahabol o naabutan o nakalamang pa nga ng ilang puntos ang Iran kahapon. So ang nangyari pong pagkakamali kahapon sa fourth quarter ng game, no, based na rin sa ating mga comment section, sa komento ng mga netizens, no, at sa ating pagre-research, masyado po kasing naging kampante. Number 1, no, ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Ang akala kasi nila, porket ang laki na ng lamang natin, ay mahihirapan ng habulin tayo ng kupunan ng Iran. Pangalawa po dyan, no, ang nangyari po kasi nung ipinasok din ni Coach Team ko nitong si Kevin Alas at si Kouame, no, lalo po nakahabol ang kupunan ng Iran. Dahil nakita nyo, ang daming turnover, ang daming nasayang na bola. Etong si Kouame, nakita natin, no, kahit naturalist player ito, hindi pa hinog sa mga international game. Imbis na ilabas kasi ni Coach Team ko si Kouame at si Alas, binigyan pa ng extra time, no, doon nga po sa fourth quarter ng game, which is nag-lead sa Gilas Pilipinas para mahabol tayo at matambakan nga po, no, or makahabol ng tabla ng score ng kupunan ng Iran. So nakita natin, yun po yung isang pagkakamali po ng Gilas Pilipinas, no, ni Coach Team Condon. Hindi niya na-monitor yun. Si Kouame talagang nagbigay ng matinding problema sa Gilas Pilipinas kahapon. Hindi man lang din makatulong kay Junmar Fajardo bilang backup niya, no? At nakita natin hindi na po sana maulit yun dahil yung magiging game 6 po, no, or itong semifinals, mahirap po ang ating makakalaban. Dito po ang sinasabi nila kontra sa China, dapat maiwasan daw, hindi daw mangyari yung sinasabing lutong laban dahil lahat po gagawin talaga ng China para manalo. Alam nyo naman, no, kilala nyo ang China, talagang hindi yan nakakapagtaka. Sa naging lineup nga po, no, ng kupunan ng line, yung final 12 ng China, no, kung makikita nyo ang tatangkad ng mga player nila, no, meron silang isang 7'3", meron silang 7-footer, no, meron na 6'9", dalawang 6'9 po, isang 6'10 at 6'11. So kung titignan nyo, ikukumpara nyo sa ating final 12, wala tayo, hindi tayo uubra sa tangkad. Pero hindi naman masyado nagmamatter ang tangkad kapag alam natin yung kalaban, hindi naman ganoong kagagaling. Diba? Hindi naman lahat yan NBA player. So may chance pa rin tayo. Ang number 1 lang na iwasan talaga ng Gilas Pilipinas dito sa Game 6, yung mga turnover at wag maging overconfident kapag alam na nilang sobrang lamang na sila. Kapag lamang na lamang sila, dapat hindi pa rin magbabago yung galawan nila. Dapat isipin pa rin nila na halos tabla lang ang score. Kapag kasi nakakalamang ang Gilas Pilipinas, si Coach Team ko, no, binibigyan na ng chance yung mga player po na hindi masyadong nakakapaglaro. Tulad na lang ni Kouame na nakita natin kahapon, no, nagkalat po siya sa fourth quarter ng game, which is talagang nahirapan, lalong nakahabol ang kupunan ng Iran, which is dapat hindi rin makakahabol dahil 17 points na ang lamang, dapat mas matatambakan pa natin yon. No, aminado rin naman si Coach Team ko, no, na may pagkakamali doon sa fourth quarter ng game, no, hindi niya na-monitor maayos yung rotasyon ng mga player at nabigyan ng extra time yung mga player na hindi na masyado nag-i-improve doon nga po sa fourth quarter ng game. So aabangan po natin yung game 6 ng Gilas Pilipinas, no, kontra sa kupunan ng China, semifinals na. And hopefully maging fair yung laban, walang maging benta dahil kahapon alam naman natin, no, yung referee pinapaboran yung kupunan ng Iran. Si Justin Brownlee napapaul na, hindi tinatawagan kahit tinatamaan na ng pisikal sa katawan,
wala pa ring pito, no? Ibig sabihin nun, may pinapabura ng referee o siguro baka nabayaran, no? And hopefully sa magiging laban ngayong araw, no, ay hindi po mangyari yon. So suportahan natin ang Gilas Pilipinas ngayong semifinals. Game 6 kontra sa koponan ng China, no? Alas 8 po ng gabi magsisimula ang laban. At pakibigay naman po ng suporta sa ating YouTube channel for more Gilas